Mga kabarya, may ibabahagi naman ako sa inyo. Itong bagong hand ko, 5 piso. Year 2000. Yan. Yan ang gusto kong ibahagi sa inyo sa araw na ito. Pagkatapos lang po ng ating maising intro ay pag-uusapan natin yan. Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa mga kabarya, kapwa kolektor, sa senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Ngayon pong araw ay may coin po tayong pag-uusapan. Ito pong ating 5 piso na may taong 2000. Nagagastos pa po ito. Yan po. Pag-usapan po natin. Sa harapang bahagi o verse na bahagi po nito ay makikita natin ang larawan ni Emilio Aguinaldo. Yan. Tapos sa bandang mukha niya ay nakalagay ang kanyang denomination, 5 piso. Yung pangalan niya, doon sa may ilalim ng kanyang baba, yan halimbawa yun. Tapos may Republika ng Pilipinas na nakasulat sa ibabaw. Tapos yung mint mark ng Bangko Sentral. Tapos yung taon ng pagkakagawa, 2000. May scallop border po yan. Maganda ng design. Napakaganda po. Pakitignan ninyo. Ito po naman ay baka hindi ninyo napapansin sa inyong mga bulsa. Ang taon na 2000. Medyo mataas na po ang presyo nito ngayon. Ito po ay nagagastos pa magpahanggang sa ngayon. Ayan po. Sa reverse na bahagi naman, makikita natin ang logo ng Bangko Sentral. Ang kanilang lumang logo sa bandang gitna. Tapos yung Bangko Sentral ng Pilipinas nakasulat sa paikot. Sa ibaba, 1993, kung kailan na-establish ang Bangko Sentral. Tapos may gear. May gear sa gitna. May araw, may bundok. Yan. Tapos may sagisag ng watawat ng Pilipinas. Kung saan makikita natin ang araw at saka yung tatlong bituin na sumisagisag sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon din pong scallop border. Ayan o, makikita niyo. Kung titignan naman po natin ang edge niyan ay plain. Yan po. Pinagawa po ang coins na yan sa Royal Mint of Winnipeg, Canada. Nagpapagawa po sila ng coins doon magbuhat 1976 hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa po sa BSP Security Plant Complex sa Quezon City. Yan po. Para po malaman natin yung pagkakaiba ng perang pinagawa sa Canada at saka ng dito sa BSP Security Plant Complex, yung po mint mark, yan. Pag po may mint mark, gawa po dito sa Pilipinas yan, sa BSP Security Plant Complex. Pagka po wala po yung ganyang mint mark na nakikita nyo sa may balikat, yan po ay gawa sa Winnipeg, Canada. Yan po ang pagkakaiba niyan. Yan nga po ay nanggaling sa bansa natin, Pilipinas, na inisyu ng Central Bank of the Philippines. Ang period po ay Republic, magbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coins po yan. At magpasa hanggang ngayon ay nagagastos pa po. Kaya nga po ito ay nahan ko dahil sa mga sukli. Hindi ko lamang po malaman dahil pag nasusuklian po ako kahapon, sinisilid ko lang po sa bulsa at nakaipon ako ng maraming barya. Tinignan ko, yan po ang nakita ko at ako po ay labis na nasisiyahan. Standard circulation coins po nga yan, gaya ng nasabi ko. Ang taon po ay 1995 hanggang 2017. Ang value po ay 5 pesos.
Yan, ang currency natin, piso, alam nyo naman yan. Ang composition po niyan ay nickel brass. Tumitimbang po ng 7.7 grams at may diameter na 27 mm. Ang kapal, 1.87 mm. Yan o. Bubog niya bilog, makikita nyo naman. Milled ang technique na ginamit dyan at ang orientation ay medal alignment. May number po na N number 1680 at reference number na KM number 272, SKU number 120. Tingnan naman natin ang kasalukuyang presyo niyan dito sa Numista. Dito po sa Numista, yung may petsang 2,000, yan po. Nagkakalaga po ng 58 pesos yung very fine. Masasabi ko po na very fine yung ating coins dahil sa makinis naman siya. Yan, walang bulubulutong. Yan, very fine po yan at nagkakalaga na po ng 58 pesos. Yan po ang kanyang presyo dito sa Numista. Dito naman po sa pinagtitiwalaan nating eBay, may dalawang presyo po akong nakikita. Kapag po 2001 ang inyong barya ay $4.90. Yan po. At yung 1997 o 1995, yan. Malabo yung paningin ko kasi. 1995, nagkakalaga po ng $8. Yan. At yung sa pangatlong eBay, 1995 at hanggang 2017, ibig sabihin po, alin man dun sa mga coins na yun, ay $8 din ang halaga. Yan po lamang at wala nang iba. Kayo po dyan, mga kabarya, baka po meron kayong mga coins na hindi nyo napapansin at may coins kayong naitatabi na kagaya nito, ay itabi nyo na po at medyo mahal na po ang presyo. Yan po. Sa mga tricycle driver naman, lalo na sa mga tricycle driver na katulad ko, yan, kadalasan po barya ang binabayad ng pasahero. Hinupin nyo na po ang mga ganitong klaseng barya dahil may mga presyo na po. Lalo na kapag naghahanap ng mga kolektor ng ganitong petsa ng barya, maibibigay nyo po sa mas mataas pa na presyo. Halimbawa, bibili nila ito sa inyo, sabihin ay 50 pesos. Pwede nyong gawing 75 pesos o 100 pesos ang halaga nito. Kapag ito ay mapakadalang na at hindi na halos makita sa sirkulasyon, natsambahan ko lamang po ito. At bago po ako matapos sa aking content ngayong araw, nais ko po munang i-shoutout ang aking Pangulong si Alfie Balingit. Pangulong Alfie Balingit, shoutout po sa inyo. Siya po yung Pangulo ng San Roque Toda, diyan sa may RCS Mall. Sa lahat ng mga tricycle driver sa RCS Mall, shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat din po ng tricycle driver na membro ng Taxi Toda, shoutout po sa inyo. Lalo na yung mga nakapila sa harap ng high school at sa may Jollibee, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa kaibigan kong si Nitoy AC. Shoutout po kay Jersky Dilara. Shoutout po kay Inang Mukbang. Kay Damaso Ramos, shoutout po sa inyo. Napakagaling na tattoo artist niyan. Kay Ma'am Nati Remigio, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Nelson Alquino. Kay PD Vlog, shoutout po sa inyo, sir. Sa kababayan kong si Rolando Quijada, aka Rolando de los Santos. Bagamat hindi po siya vlogger, siya po ay very supportive. Shoutout po kay Kalasag TV. At shoutout po sa bago nating kaibigan, si Arturo Mabasa. Shoutout po. At hindi ko rin makakalimutang i-shoutout ang aking kaibigan si CNH Vlog PH. Gayon din sila Ate Simple Lotlot. Shoutout po sa inyo, ma'am. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyo.
sapagkat kayo laging nandyan at nakasubaybay sa aking channel. Salamat po sa inyong panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.